Marami sa nagsasabing siya ay Kristiyano ang nananatili na lamang sa katawagang ganito. Ni hindi mo nga makitang ibinabahagi ang natanggap na biyaya ng kaligtasan mula sa Panginoon. Pero ibahin po natin ang mga taga-Tesalonica. Good morning everyone! Welcome to our Everyday God Devotion and to our new series, Living in the Last Days. Ang passage po natin ngayon ay manggagaling sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 8, at ang sabi, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Ano kaya ang pakiramdam ni Pablo habang sinasabi niya ito sa mga taga-Tesalonica? Sa totoo lang, the prominent faith of the Thessalonians was imprinted on Apostle Paul's heart and mind. Naiukit ito sa kanyang puso at isipan. Hindi makakalimutan ni Pablo ang ipinakitang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Sa verses 6 to 7, ang sabi ni Pablo, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakang mula sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. May kasabihan po sa Ingles na a silent man in his living faith is far better than a noisy man in his dead and questionable faith. Ang presensya ng panganib ay lagi nasa ating tabi, lalo na't ating sinasabing tayo'y mananampalataya ni Kristo. Subalit hindi nakikita ang bunga nito sa ating mga buhay. Sa mga taga-Tesalonica, the fruits of their faith spoke louder than their words. They had become missionaries by sharing with others the good news they had received. Sumunod sila sa pattern na binigay ng Panginoon doon sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Seryoso nilang ginagawa ito. Seryoso silang nagbabahagi ng salita ng Panginoon at kitang-kita sa kanilang mga buhay ang tunay na pagbabago. Their faith in God had gone forth everywhere. Hindi lang sa church, kundi maging sa mga lugar na malapit sa kanila. We need to see the power of the faithfulness of these Christians because they received the word with joy in such deep affliction, and their faith in God had gone forth everywhere. Tandaan po natin, may pinagdadaanan din ang mga taong ito, but their strength in the Lord, in the midst of suffering, encourages others to remain faithful and strong in the Lord through their trials and suffering. Mahalaga po dito ang tamang perspective sa buhay. So in closing, I would like to borrow the outline of our CWAP General Director, Dr. Ray Abante, about perspective. And he says, living life with God's perspective involves living with joy, confidence, living with kingdom mindset, and living with gospel focus. Mahalaga pong makita ito sa ating mga buhay. We can tell people about Christ, but if our lives do not reflect what we are teaching, the message is made void. Mawawalan po ng halaga ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sama-sama po tayong humayo at ibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat.